Hallelujah. Praise your holy name, O God. Glory to you, Jesus. Glory to you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Nais kang magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Tataas ang pangalan mo. Tataas ang pangalan mo, Jesus. Lahat ang buhay sa'yo ay alay. Mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Tataas ang pangalan mo, Jesus. Lahat ng buhay sa'yo ay alay. Mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Tataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas ng buhay sa'yo ay alay. Mula ngayon at magpakailanman. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pasasalamat, dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na, napakabuti na. Let us declare. Napakabuti na ng ating Diyos. Napakabuti na ng ating Diyos. Ang lahat ng papuri para sa iyo lamang, aming Diyos, aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. And God is good. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating Midweek Fellowship live stream. Salamat sa Panginoon dahil tayo'y magkakahiwalay ng lugar. Pinag-isa niya tayo ngayong gabi upang sumamba, manalangin at makinig ng salita ng Diyos. Naway maging
Oras ito ng kalakasan at bagong pag-asa para sa ating lahat. I-like at i-share natin ang gawain na ito sa ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, at i-share din natin ito sa publiko upang sila rin po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Purihin natin ating Panginoon. Halina't samahan natin ang anointing band sa paghahatid ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Minsan po purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Oh Lord Jesus, magpupuri kami ng buong puso, buong galak para sa iyo, Panginoon. You've been faithful to us, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sama-sama nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Set free, thank you, Lord. Wash me by your blood. So faithful, so true. My desire.
so good. You are good and your mercy endures forever. Forever and ever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, Jesus, from generation to generation, we worship you. Let us shout praises to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, we worship For who you are. you. We will worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Praises to your name, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Let us shout praises. Let us shout praises to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Praises to your name, Lord. Oh, praises to your name, Jesus. Praises to your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na we can truly enjoy your presence, Panginoon. Hallelujah. Malaya kami nakapagpupuri. Malaya kami nakasisigaw, Panginoon. Nakasasayaw, Panginoong Jesus. Nakapapalakpak, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, for this great opportunity to praise you. Alam po namin, Panginoon, hindi ito pwedeng matumbasan ng anumang bagay dito sa mundo, Panginoong Jesus. Thank you, God. Thank you, God, for this privilege, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Panginoong Jesus, sa umagang ito, sa oras na ito, Lord God, nawa, Panginoon, lahat ng gagawin namin, lahat ng sasambitin ng aming mga bibig, Panginoon, nawa makapagbalik ito ng papuri at parangal sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for saving us, Father God. And truly, Lord, nothing can separate us from your love. Walang anumang bagay, walang sino mang tao, Panginoon, ang pwedeng maghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Hallelujah. Karamdaman man ito, worries man ito, Panginoon, mga daladala namin pagsubok sa buhay, Panginoon. Truly, Lord, nothing can separate us from your love, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for loving us, Lord God. Alam po namin, Panginoon, hindi kami karapat-dapat magpuri. Hindi kami karapat-dapat sa lahat ng blessings na binibigay mo. But because of your love, Lord God, na-enjoy namin yung presensya mo, na-enjoy namin lahat ng blessings mo. The life that we have is far beyond, Panginoon, sa mga naranasan namin before, Panginoong Jesus. Kaya thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Truly, Lord, walang maaari, Panginoong, magkumpara, Lord, sa buhay namin ngayon, Panginoon. Hindi man kami mayaman, wala man sa amin yung katanyagan, wala man sa amin, Panginoon, yung maraming mga pagpapala sa mundong ito. Pero Lord, kasama ka namin. Nasa sa amin ka, Panginoon. Nasa puso ka namin, Panginoong Jesus. At yun lamang, Lord, ay sapat na, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na ibalik namin ang pinakamataas na papurit parangal para sa inyo lamang, Lord. Hallelujah. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba, Panginoon. You alone deserve all the glory and praises, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sama-sama tayong sumamba. Sama-sama nating itaas ang pangalan ni Jesus. Sama-sama tayong umawit, sumigaw, itaas ang ating mga kamay. Tanda ng pagpupuri, tanda ng pag-surrender natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, nawa, Panginoon, lahat ng mga maririnig mo, buhat sa aming mga bibig, may it bring glory to your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. May it be pleasing to your ear, Panginoon. Hallelujah. Maging magandang awit, Panginoon, yung mga lalabas sa aming bibig sa umagang ito, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sama-sama tayong magpuri, sumamba sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Lord, I'm gonna sing to you. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest time, you are close like no other. Know you as a father, know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, 'cause all my life you have been faithful. Thank you, Jesus, for your faithfulness. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Lord, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Lord, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Hallelujah, Dr. Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, so I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. Lord, what is your name, Jesus? You deserve the praise. Worthy is your name,
the Lord. Mga kapatid, ituon na po natin ang ating puso at isipan sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos, na ibabahagi ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio sa series na Encountering Jesus and His Forgiveness, sa topic na The Calling of Matthew. Minsan po, purihin natin ang ating Panginoon. Pagpalang araw po mga kapatid, ngayon natin din po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa araw po na ito, ang magiging pag-aaral po natin, Encountering Jesus and His Forgiveness series, The Calling of Matthew, na mababasa po natin sa Matthew 9:9-13. Simulan po muna natin itong ating gawain sa pamagitan po ng pananalangin. Doon po natin ating sarili sa Panginoon. Lord, praise you Lord sa lahat po Ama sa araw na to, sa pagkakataon po na ito na binibigay niyo po sa amin na magkatipon-tipon po kami para kayo bibigyan po namin ng karangalan, kapurihan. Ama, kayo po yung patuloy na maghari sa amin, kayo po yung maitaas sa aming kalagitnaan, at ang amin pong pananampalataya ay maituon lamang sa inyo. Ama, bigyan niyo po ng ah, kapuspusan ng iyong banal na espiritu ang magpapahayag ng iyong salita at tanging ang mensahe lamang po na nagmumula sa inyo yung aming mapakinggan. Ito po'y dalangin po namin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to you, Lord. Praise you, Lord. Sa pagpapala nga po ng Panginoon, yan, tayo po ay patuloy na tinuturuan po niya para po sa ating pong paglago spiritually. At sa serye nga po na ito, na tutunan po natin yung kahalagahan ng habag, ng pagpapatawad, at yung pagbabago sa pamagitan po ng kagandahang loob ng Diyos. Sa araw nga po na ito, ang pagtutuunan po natin ay kung paano po tinawag po ng Panginoon yung kanyang alagad na si Mateo. So, mababasa po natin ito sa Matthew 9:9-13. Sabi po rito, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen? Yan, salamat po sa Panginoon. Yan. So sa talata po na ito, yan, so ibinahagi po sa atin kung paano po unang tinawag ng Panginoon si Mateo. At kung titingnan po natin, yan, so napaka-espesyal na araw po ito kay Mateo. Isipin po natin na halimbawa po tayo ay naimbitahan sa isang napakahalagang gawain, sa napakahalagang okasyon, at binigyan po tayo ng pagpapahalaga nung nag-imbita. Yan. So natatandaan ko pa po nung ako po ay nasa kolehiyo. Yan. So unang taon ko po sa kolehiyo at wala pa po ako masyadong kilala noon. Meron pong isang kabatch po namin, yung na-invite ako sa kanyang kaarawan. Yan, kahit hindi pa naman po kami close. Yan. At dahil po special na araw po yun, ano po niya yun, 18th birthday. Yan, kaya po may natatanging handaan po sa kanilang tahanan at marami po kaming naimbitahan. Pero laki po nung pagtataka ko dahil nga po nakasama ako doon sa inimbitahan.
Yan. At maaring nung time din po na ito, yun yung sitwasyon ni Mateo. Yan. So maari pong laking gulat din po niya nung siya po ay tawagin ni Jesus Christ. Yan. So bakit po? Yan. So ito nga po yung pagtutuunan po natin na yung sa pagtawag po ng Panginoon. Yan. So nandun po yung hindi po nakabase po sa katayuan o yung sa background po natin. Talaga pong ito po ay ayon po sa kalooban ng Diyos. At pag sinabi nga po nating kalooban ng Diyos, ito po ay bunga ng kanyang habag, ng kanyang kagandahang loob. Yan, o pag-ibig ng Diyos. Yan. So yung pong ito pong Mateo 9, yan. So kung babasahin po natin yung mga unang talata po na ito, yan. So ito po yung time na si Jesus Christ po ay nagpagaling ng mga may sakit. Yung sa from Mateo 9, 1 to 12. Yan. So ito po ay nung sumakay si Jesus sa bangka at tumawid sa sa ibayo at tumuloy sa bayan po ng Capernaum. At pagdating nga po niya doon ay dinala sa kanya ang ilang tao na mga may sakit. Isang paralitiko na nakaratay sa higaan at nandun po pinagaling ni Jesus Christ. Yan. At yung pong mga at bukod po sa pagpapagaling, dito rin po sinabi ng Panginoon na, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Yan. At may mga ilang tagapagturo po doon ng kautusan na narinig yung sinabi ni Jesus Christ. At ang sabi po nila, nilalapastangan niya ang Diyos. Yan. Pero ang tanong ni Jesus Christ, ano ba yung mas madali? Yung sabihin doon sa tao na pinapatawad na ang iyong kasalanan o ang sabihin tumayo ka at lumakad. Yan. So imagine po yung pong tinutukoy po niya ay isang paralitiko. Yan. So hindi po makalakad. Yan. Pero ano po yung ginawa ni Jesus Christ? Yan. Sabi niya, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ni ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Amen. So isang himala po yung pinakita ni Jesus Christ. Yan. At yung katunayan na may authority po ang Panginoon na magpatawad ng kasalanan. Amen. At pinakita nga po niya, pinatunayan po niya ito. So ano nga ba yung mas mahirap? Yung sabihin doon sa lalaking paralitiko na tumayo at lumakad kaysa sabihin na pinapatawad na ang iyong kasalanan. Di po ba yung lalaki ay pagalingin? Pero ginawa po ni Jesus Christ. Yan. So pagpapatunay po na sa yung binigyan ng authority. Amen. At yung sumunod nga po rito ay yung sinalaysay po ni Mateo, yung pagkatawag sa kanya ni Jesus Christ. Yan. So si Mateo po yung sumulat po nitong bahagi ng kasulatan ng gospel. Yan. At nilahad nga po niya yung tungkol kay Jesus Christ kasama na po yung pagtawag sa kanya ng Panginoon dito po sa Mateo 9 and sa Mateo 9, 9 to 13. Yan. At yung pong ginawa po ni Mateo, hindi po ba, nung tinawag po siya ng Panginoon, ay siya po ay tumugon sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. Yan. Yan. So nung nakita po siya ni Jesus Christ, yan, sabi rito,
Pagkaalis roon ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking tinatawag na Mateo na nakaupo sa paningil ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin, at siya ay tumindig at sumunod sa kanya. Amen. So yun po yung pagtawag ni Jesus Christ kay Mateo. Yan. At si Mateo nga po, yan. So ito rin po ay um, tinatawag din na Levi o Levi. Yan. Sa sulat po ni Marcos at Lucas, yan, sa Marcos 2:14, habang naglalakad si Jesus ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwisid Levi na anak ni Alpeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Yan. So hindi po kakaiba na dalawa po yung pangalan ni Mateo. Yan. So o yung pong ah, sa mga Hudyo, yan. So yung pong may dalawang pangalan, so kamukha nga po ni Pedro, yan. So na ang una po, ah, sabi po ng Panginoon, Simon, maging pangalan mo ay Pedro. Yan. So hindi po kakaiba yung sa kaso din po ni Mateo na may isa pa rin po siyang pangalan, yan. So si Levi. Yan. Yun din po yung sa sulat ni Lucas 5:27. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yan. So pareho pong pagkakataon yung itinala dito po sa Marcos, sa Lucas, at sa Mateo. Yan, chapter 9, 9-13. Yan. At sa pakilala nga po kay Mateo, so isa po siyang maniningil ng buwis. At ang mga maniningil po nung buwis, yan, nung ah, karaniwan po, nakaupo po sila sa isang kubol. Yan, so malapit po sa um, pintuan, patungo po doon sa lungsod. Yan, so papasok po sa lungsod o kaya sa lugar po ng komersyo. Halimbawa po doon sa may mga palaisdaan nga po, kamukha nga nung Kapernaum. At sila po yung nangongolekta ng buwis para sa mga Romano. Yan, kasi nga po nung panahon po na ito, ay sako pa ng mga Romano itong pong bayan ng Israel. At dahil po rito, yan, ay kinamumuhian po sila ng mga tao. Bakit po? Kasi yung mga maniningil po ng mga buwis, tulad po ni Mateo, ay ang turing po sa kanya ng mga tao, wala pong kaibahan sa isang magnanakaw. Yan. Bakit po? Yan. Dahil po sa pagiging maniningil ng buwis, yan. So, siya po ay naniningil ng buwis para sa mga Romano. Yan. At hinahamak po siya ng mga Hudyo. At ang turing nga po sa kanya ay isang taksil. Yan. Isang kaaway po ng mga Hudyo na kumukuha po ng kanilang pera, ng kanilang kabuhayan at ibinibigay sa mga Romano. Yan. At yung pong maniningil nga po ng buwis, yan. So yung tingin po sa kanila, sila po ay sakim, mapaglingkod sa sarili, at parasitiko. At ang alam nga po, sila ay yumayaman o mayaman dahil sa pamagitan ng pangingikil, yung pong paniningil po nila ng buwis. Yan. So, kalimitan, merong karagdagan yan, na napupunta po sa kanilang bulsa. So, ibig sabihin po, kurap. Yan. Yan. At nandun po yung paghawak nga po nila nung pera para sa mga pagano, yan, so sa mga Romano, at pakikitungo po nila maging sa mga Hentil. Kaya sa mga Hudyo, hindi po sila katanggap-tanggap. Yan. Kaya maari pong sa mga nakasaksi po nito, marami yung nabigla nung tawagin ni Jesus si Mateo, isang maniningil ng buwis,
upang maging kanyang alagad. Yes. At mari po sa unang talata po nung Mateo 9, wala pong narinig na pagtutol nung tawagin po si Mateo. Yan. So si Mateo nga po kaagad na sumunod kay Jesus Christ. So iniwan po niya yung kanyang paniningil ng buwis at sumunod sa Panginoon. Yan. Pero kalaunan po may mga pariseyo na nakasaksi po sa nangyari. Yan. At nung pong si Mateo, yan, so pinaghanda po. Yun, ano yung naging reaction po ni Mateo? Siya po ay tawagin ng Panginoon. So nandun po yung, maaari yung kagalakan po niya at pinaghanda po niya ng salo-salo si Jesus Christ at inimbitahan po yung kanyang mga kilala, karamihan mga maniningil din ng buwis. Yan. So para makasalo si Jesus Christ at yung kanyang mga alagad. Yan. Pero minasama nga po yun ng mga pariseyo. Yung mga pariseyo po, yung mga tinuturing na tagapagturo ng kautusan. Yan. At dito nga po sa pagkakataon po, sa una, tinawag po ni Jesus Christ si Mateo. Yan. Na yung salita po ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Na yung salitang sumunod, kung isasalin po sa Griego, ito po yung akoloteo na nangangahulugang upang lumipat sa likod ng isang tao sa parehong direksyon. Yan nga, yung sumunod. Upang sundan o samahan ang isang taong nangunguna, samahan o sumama. At yan nga po yung ginawa ni Mateo. Yan. Nasa konteksto po nung binasa po natin, yung, ito po ay nagpapahiwatig ng pagsunod ni Mateo kay Jesus bilang isang alagad o isang disciple. At dito na po nagsimula yung um, lakbayin ni Mateo. Yan. So mula po sa isang maniningil ng buwis na ano nga po kinasusuklaman ng mga tao, hindi katanggap-tanggap sa mga tao, ang turing po ay makasalanan. Patungo sa isang tagasunod ni Kristo, isang alagad, isang disciple. Amen. Yan. So nabilang nga po na apostol si Mateo o isa po sa mga alagad. Yan. So mababasa po natin dito sa Mateo 10, 1 to 4. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas. Yan. Si Mateo na maniningil ng buwis. Yan. So yan nga po yung binabanggit po natin o yung binanggit po sa Mateo 9, 9 to 13. So si Mateo na maniningil ng buwis naging isa sa mga alagad o apostol. Yan. At hindi po simple yung pagiging alagad ng Panginoon, yung apostol. So dahil po ito po ay binigyan ng authority, yan, yung kapangyarihan. Sabi, makapagpalayas ng masamang espiritu, magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Yan. Yung katulad po nung ministry ni Jesus Christ, nung siya po ay nandito pa sa lupa. Yun din po yung tinanggap na authority ng mga alagad. Yan. Na bagamat si Mateo nga po ay nagsimula na isang maniningil ng buwis. Yan. At sabi nga po, hindi katanggap-tanggap sa lipunan, um, yung kinasusuklaman ng mga tao, ang tingin nga po ay traidor, yan, corrupt. Yan. So pero nung tinawag po ng Panginoon, so sabi, come follow me, yan, sumunod ka sa akin. Yan. So tumugon po sa pagtawag ng Panginoon. Yan. At dito po, yan, so kahit na po
sabihin na makasalanan yan, o hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Pero bakit pinili ng Panginoon? Yan. Kasi po, ang totoo naman po, lahat naman po tayo hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yan. So wala pong sino man ang karapat-dapat. Ang totoo rin po, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang unang pumili sa atin o umibig sa atin. Yan. Sabi nga po ng Panginoon sa John 15, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Amen. So ganun din po. Kaya wag po nating pagtakhan na bagamat si Mateo, yan, isang maniningil ng buwis, ang tingin nga po ay makasalanan, tinawag ni Jesus Christ. Amen. At nandun po yung pinakita po ng Panginoon na kahit po na um, parang outcast. So sa turing po ng sanlibutan ay hindi po ito yung basihan para tawagin ang sino man. So ang tingin man po natin sa sarili po natin, mababa, hindi katanggap-tanggap, hindi man po mataas yung estado po natin, nandun pa rin po yung pagtawag sa atin ng Panginoon. Um, Pinakikita rin po dito yung ano po yung habag ng Panginoon. Yan. So hindi po siya nakatingin lang doon sa estado ng tao. Amen. So tayo po, ayan, na kung tayo po ba ay ganun din po yung pagtingin natin sa ating kapwa. Di po ba tinatawag po tayo para maging tulad ni Kristo? Yan. So sumunod po tayo sa halimbawa ni Kristo. Paano rin po ba natin tinitingnan yung ating mga kapwa? Yan. So, nandun po ba yung ating pagtanggap o nandun po yung paghusga tulad po ng ginawa ng mga Pariseo? Yan. So, sa buhay po natin, sino kaya yung maituturing po natin na Mateo? Yan. So, maari pong marami na encounter po natin sa araw-araw. Yan. Nandun rin po ba yung pagtanggap na tulad po na pinakita ni Jesus Christ? O ang makikita po sa atin ay yung paghusga sa kapwa. So, handa po ba tayo na tingnan din yung ating kapwa tulad ng pagtingin na ipinakita ni Jesus Christ para kay Mateo? Yan. So, iba nga po yung pagtingin ng Panginoon eh. So, hindi po katulad nung sa sanlibutan. At ang mahalaga po, yan, so yung tinawag po si Mateo, ano po yung ginawa po niya? Sumunod po siya sa Panginoon. Amen. So muli po, wala po sino man sa atin ang karapat-dapat. Amen. Tayo po ay pinaging marapat ng Panginoon. At ito po nangyari dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Yan. So, paano po maranasan ito ng tao? By believing in Jesus Christ, yung manalig sa Panginoon. Kasama po rito yung manalig sa kanyang salita. Yan. Kaya pag tayo po ay tinawag ng Panginoon, sa kanya po tayo magtiwala. Yan. Huwag po sa ating sarili. Yan. So, tingin man po natin ay may kulang po sa atin. Yan. So, nandun po isuko po natin ito lahat sa Panginoon. Yan. So yung pagsunod po na pinakita po ni Mateo, tanda rin po ito nung pagsuko niya, yung pagtalima nga niya sa Panginoon. Yan. Kasi nga sa salitang Grego, yung ibig sabihin po nung pagsunod, yan. So hindi lang po simple. Yan. So nandun po yung iniwan po niya yung kanyang ginagawa at nandun po yung pagsunod sa Panginoon. Ang Panginoon po yung nanguna. Yan. So, at nandun po yung pagsunod na pinakita ni Mateo. At pagkatapos nga po na ito, yan, so ano yung naging reaksyon po ni Mateo? Yan. So, maaari po sa laki ng kagalakan po niya sa bagong karanasan. Yan. So, yung encounter po niya kay Jesus Christ, naghanda po siya. So, nag-celebrate. Amen. So, iyan din po yung pagka ang tao na encounter si Jesus Christ.
At nandun po yung pagsunod sa Panginoon. So nandun yung malaking kagalakan. Amen. At ipinamalita po niya. Yan. So kaya po yung preaching the gospel or sharing the good news is a natural reaction to God's grace. Yan. Pag pinakitaan ka ng habag ng Panginoon, natural lang ang maging reaction mo, pasasalamat at ibahagi yung mabuting balita na tinanggap mo. Amen. Yung kaligtasan na nagmula sa Panginoon. Ayan. So, ang ginawa nga po ni Mateo, yan. So, naghanda po siya. Yan. So, at yung pong mga kakilala po niya, yan. So, yung mga maniningil ng buwis. Yan. So, sabi nga po rito sa verse 10, ah, nang magkagayoy nangyari nang si Jesus ay nakaupo sa bahay, narito maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang nagsidating at nagsisikain na kasama ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Amen. So nakasalo po nilang kumain si Jesus Christ. Amen. So hindi po ba napakasarap po nun dahil hindi po basta presidente o pinuno ng isang lungsod o ng isang bansa yung kasalo. Amen. Kundi ang Panginoon, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yan. At nasa pamagitan po niya ay nalalang ang lahat ng bagay. Yan. At binigyan po ng authority yan, sa langit at sa lupa. Yan. Ito po yung nakasalo ni Mateo at ng kanyang mga kaibigan. Amen. Kaya nandun po yung joy, yung laki ng kagalakan kay Mateo. Amen. Ngunit nung nakita po ito nung mga Pariseo, yung mga Pariseo nga po, yung mga tagapagturo nung kautusan, yan. So, minasama po nila. Yan. So, ano po yung naging reaction po nila? So, bakit nakikisalo ang guro sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis? Amen. Yan. So yung ginawa po ni Mateo, yan, so hindi nga rin po simple lang. Yan. So talaga pong ipinaghanda po niya ang Panginoon. So sa iba pong salin, halimbawa sa Lucas 5:29, nihayag ni Lucas na ang hapunan ay talagang isang malaking pagtanggap. Yan. Sabi sa Lucas 5:29, si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Amen. So, yun po yung pagtanggap ni Mateo kay Jesus Christ. Di ba? Tayo po sa mga Pilipino, napakahalaga po ng hospitality. Pag may dumadating po tayong bisita, pinaghahanda po natin. Ituro po sa amin, kailangan pagtitimpla mo ng kape, yan, kahit na katanghalian yan, kakape. Yan. Ano lang po yun, tanda ng pagtanggap. Yan. So si Mateo po sa laki nung pagtanggap niya sa Panginoon, malaking handaan, sabi ni Lucas, malaking handaan yung inihanda ni Levi o Mateo sa kanyang bahay. Kasalo roon yung maraming maniningil ng buwis at ibang tao. So, yung pong piging na hinanda ni Mateo, yan. So, yun nga po, maaring ikinasama po yun ng mga Hudyo, ano po, ng mga Pariseo, ano po yung kinasama nila, na ang guro, si Jesus Christ, yan, ay nakikisalo sa mga maniningil ng buwis, sa mga makasalanan. Amen? At sa salitang Grego po, yung makasalanan, ang ginamit po na salita yung hamartolos. Yan. Na ang ibig sabihin ay mga makasalanan na mga di relihiyoso. Yan. So, ibig sabihin hindi sumusunod doon sa mga kautusan. Yan. O hindi hayagang sumusunod sa mga kautusan tulad ng mga tradisyon ng mga Hudyo, ng mga tuntunin ng mga Hudyo, o hindi tumutulad sa mga Pariseo. Yan. So pero kung titinan nga po natin, ano sabi po ng Panginoon tungkol sa mga Pariseo? Mga
mapagpaimbabaw. Yung pagsunod nila, pakitang tao lang para papurihan sila ng mga tao. Amen. Yan. At maaring hindi rin po alintana ni Mateo na alam po niya ganun yung tingin sa kanila, sa mga maniningil ng buwis, ng mga Hudyo, ng mga tagapagturo ng kautusan. Yan. Pero hindi po inisip yun ni Mateo. Ano po yung mahalaga sa kanya? Yan. Kasama niya si Jesus Christ. Na dati po siya ay ang tingin nga po ng mga tao, mga kasalanan, yan, kinasusuklaman. Pero nung pagkakataon po na ito, kasalo niya si Jesus Christ. Amen. Kaya nandun po yung kagalakan ni Mateo. Yan. So dahil po sa isang bagong buhay na kasama po niya si Jesus Christ. At ang totoo po, yan, nabanggit nga po natin, wala naman talaga po sa atin na karapat-dapat. Wala pong matuwid. Yan. So lahat po tayo makasalanan. Na kung halimbawa po si Jesus Christ nakisalo sa mga Pariseo, eh masasabi pa rin pong nakisalo siya sa mga makasalanan. Yan. Kasi kung hindi po makikisalo ang Panginoon sa mga makasalanan, eh mag-isa po siyang kakain, wala po siyang kasalo. Yan. Pero ano po pinakita ng Panginoon? So nandun nga po yung kanyang habag, nandun po yung malasakit po niya para sa atin. Yan. At pag sinabi naman pong nakisalo, hindi naman po ibig sabihin na ang Panginoon ay nagkasala na rin. Amen. So ginamit lang po niya itong pagkakataon po na ito. So para ipakita po yung kanyang malasakit sa atin. Amen. So, tungkol po doon sa ibig po niya na tayo po ay makasalo. Pero ninisan, hindi po nagkasala ang Panginoon. So, pero anong time po na na-encounter ni Mateo si Jesus Christ? So, kay Mateo po, merong naging pagbabago. Amen. So, ano po yung bago po sa kanya? Yan. So, dahil nga po kasakasama po niya si Jesus Christ at nandun yung pagsunod po niya. So iniwan po niya yung dati niyang buhay. Amen. So yun din po yung ang meron pong genuine encounter with Jesus Christ. Meron pong nababago. Merong pagsunod sa Panginoon. Ayan. So ito naman pong mga Pariseo. Ayan. So, um, sabi nga nila, nung nakita po nila yung, sinabi, kinausap po nila yung mga alagad ni Jesus Christ. At ang sabi nila, bakit kumakain ang inyong guro kasama ang mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At nung panahon nga po na ito, yan. So, hindi po simple pagka ikaw ay kasamang kumakain. Yan. So, nakikisalo ka doon sa pagkain. So, sa kultura po ng mga Hudyo, ang ibig sabihin po na ito, kapag ang tao ay nagsasama-sama sa isang hapag ng pagkain, ito ay tinuturing na isang larawan ng pagkakaibigan at pagtanggap. So, yung mga Pariseo po, nung nagtanong po sila sa mga alagad, na bakit kumakain ang inyong guro kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Yan. So meron po silang ibig ipahiwatig. So yung pong pinakikita po nila, yung pagkasuklam nila kay Jesus Christ. Yan. At ang ibig po nilang palabasin, ang Panginoon din ay makasalanan. Parang kinukonfirm yung akala nila, yung sinasabi nila o iniisip nila na si Jesus Christ ay makasalanan. Di ba nga po doon sa unang encounter na sabi nila nung pinatawad ni Jesus Christ yung paralitiko, blasphemy. Yan. So, um, yung ginawa o sinabi ng Panginoon, paglapastangan sa Diyos. So, yun po yung tingin nila kay Jesus Christ. Tapos ito nga po nangyari nung
tinawag po ng Panginoon si Mateo at pagkatapos po nakasalo pang kumain, ay parang sa obserbasyon ng mga Pareseyo, tama yung iniisip natin, itong si Jesus na to, makasalanan. Pero ang totoo po, talagang galit po sila kay Jesus Christ. Yan. At ang gusto nga po ay paratangan si Jesus na siya ay makasalanan. At narinig po ito ng Panginoon. Yan. At ano po yung sabi ng Panginoon sa kanila? Yan. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi ang malulusog ang nangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Amen. So sa kultura po kasi ng mga Hudyo, yung tinuturing po na guro o tagapagturo ng kautusan ay para din pong manggagamot. Yan. Ang mga ito ay tinuturing na manggagamot na tumutulong para gumaling sa pagkakaroon ng spiritual at mental na kagalingan. So ganun din po yung tingin. Yan, bagamat sabi nga ng mga Pariseo, guro si Jesus Christ. Pero sabi niya, nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at makasalanan. Yan. At ano po yung sinabi sa kanila ng Panginoon? Yan. Na hindi yung mga malulusog, yung nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Yan. So, nandun po yung pagtutuwid ng Panginoon sa mga Pariseo na bagamat sila ay tagapagturo ng kautusan o itinuturing po ng mga eksperto sa kautusan. Yan. Pero sabi ng Panginoon, um, sa verse 13, yan. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen. So yung pagtawag nga po ni Jesus Christ kay Mateo, yung pagsalo ni Jesus Christ kasama ng mga maniningil ng buwis, kasama ng mga makasalanan. Yan. So, to serve, yung pong ministry po niya, yung dahilan bakit naparito ang Panginoon. Sabi nga, to seek and save the lost. So, para sa mga makasalanan. Kasi nga po yung habag niya para sa ating lahat. Amen. Yan. At pinakita rin po ng Panginoon. Ano ba yung talagang kalugod-lugod sa Diyos? So sa mga Pariseo man po, parang ang tingin po sa ginawa ng Panginoon, parang hindi katanggap-tanggap, hindi ah, naaayon doon sa kautusan. Yan. So yung sa alam po nila na kautusan, o itinuturo po nilang kautusan. Pero kung titingnan po natin, ito talaga yung nakalulugod sa Ama. Yan. At ito nga po yung pinagagawa ng Ama sa Panginoon. Yan. So para po masaksihan po natin yung kanyang habag. Yan. Yan. At muli po, kahit po na ang Panginoon. So nandun po yung nakisalo, yun, ang Panginoon kasama po yung mga maniningil na buwis. Hindi naman po ibig sabihin na siya po ay nagkasala. Amen. So ginamit po niya yung pagkakataon upang tawagin ang mga tao sa katotohanan at kabanalan. Amen. So pero hindi man po ibig sabihin na tinotolerate po niya yung kasalanan. Amen. So, nandun po yung habag ng Panginoon. Nandun po yung pagtanggap po niya, sino ka man. Yan. Pero, nandun din po ang ibig ng Panginoon na yung dati mong buhay na makasalanan ay iwan mo na at sumunod sa Kanya. Amen. At yung pong habag na pinakita ng Panginoon, ito po yung bagay na nakalulugod sa Ama. So higit po do sa mga handog. Yan. So ang pinakita nga po ng Panginoon yung sa pagtutuwid po niya sa mga Pariseo. So hindi lang panlabas. Yan. So
yung uri ng pagsunod sa Panginoon, hindi lang yung pagsunod sa mga tradisyon. So yung sa mga ah, sinasabi po ng mga Pariseo, sabi nga ng Panginoon, narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Yan. So bagamat may katuraan po sa mga Hudyo, yan. So alam din po ito ng mga Pariseo tungkol po sa paghahandog, pagdadala ng hain. At maaring religiously, ginagawa din po nila ito. Nagbibigay po sila ng handog, nag-aalay sa templo. Yan. So pero ano po yung sabi ng Panginoon? Habag ang nais ko at hindi handog. Yan. So kinote po ni Panginoon yung si Osias. Yan. At yung pong bagay po na ito na ibig po ng Diyos. Yan. Ibig po ng Panginoon. Yan. So binanggit din po sa iba't ibang bahagi ng kasulatan. Yan. Sabi rin po dito sa mga awit, 51:16-17, hindi mo nais ang mga handog. Di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay pakumbabat pusong mapagtapat. Amen? So yung higit po doon sa mga handog, yan, higit po doon sa ino-offer mo, so sa tithings, sa love offering, o maaring maging sa paglilingkod, yan, so sa iglesia, sa simbahan, higit po dyan, ano yung tinitingnan ng Diyos? Yung puso. Amen. Sabi, ang handog, yung nakalulugod na hain o handog sa Panginoon, yung karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Amen. So sa puso po nakatingin ang Panginoon. Amen. So yung nung hinirang si David na maging hari, hindi sabi po niya kay Samuel, puso yung tinitingnan. Huwag mong tingnan yung taas o kakisigan. Puso ang tinitingnan ko, sabi ni Yahweh. Amen. Sabi rin po sa Kawikaan 21:3, higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatwiran at makatarungan. Amen? So higit po doon sa mga mapagpaimbabaw na pagsunod sa mga tradisyon, ang ibig po ng Diyos, yung paggawa na o mga gawang makatwiran at makatarungan. So tayo po ba? Nagiging makatarungan po ba tayo? Makatwiran po ba yung ating gawa? Yan. So sa pagtingin po natin sa kapwa po natin, yan. So pantay-pantay po ba, makatarungan, makatwiran po ba? Pati yung gawa po natin sa ating kapwa, makatwiran po ba at makatarungan? So yan po yung handog na kalugod-lugod sa Diyos. Sabi rin po sa Isaiah 1:11-17, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ng aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon, kung pista ng bagong buwan at araw ng pamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nakasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Amen? So hindi lang po yung the act itself na paghahandog, yung hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ano sabi po? Yung sa mga pagdiriwang. Yan. So bakit po hindi naging katanggap-tanggap ito? Dahil sa kasalanan. Dahil sa inyong mga kasalanan o hindi pagsunod o pagtalima sa Diyos o hindi pagkilala, pagtanggap kay Jesus Christ. Amen. So yan po yung bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos.
Tuloy po natin, sabi sa 15, Kapag kayo'y nananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin, kahit na kayo manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga byuda. Amen? Kasi po kahit na i-confess natin na tayo'y believer, mananampalataya, anak ng Diyos, Kristiyano, pero hindi naman po nakikita sa ating buhay. Hindi rin po tayo nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen? Kung hindi po natin pinairal yung katarungan, yung katwiran, wala po yung malasakit po natin, yung concern po natin sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. So, hindi rin po tayo masasabi na tunay na tagasunod ni Jesus Christ. Sa halip po, nandun yung paghamak natin, yung paghatol natin sa ating kapwa, na tinitinan po natin at sarili na mas nakatataas. Yan, sa halip na nagpapakababa po tayo, nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. So, hindi po iyon yung mainam na handog. Yan. So, habag ang ibig ko, sabi po ng Panginoon. Sabi rin po sa Mika 6:6-8, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Yan. So nabanggit nga po kanina, hindi sa laki ng handog. Sabihin pa na libo-libo. So yung ari-arian, napakalaki nung ibinibigay mo sa simbahan, sa iglesia. Sabihin mo, napakalaki ng sacrifice mo. Sabi, yung maging anak na panganay. Yan. So, ibig sabihin, mahalaga sa'yo. Pero kung wala naman po yung pagiging makatarungan, yung pag-ibig, yan. So sabi nga, kung wala yung pag-ibig, wala ring kabuluhan. So ano man po yung ginagawa nating paglilingkod. Yan. At kung hindi po tayo buong pagpapakumbabang susunod sa Diyos, so wala rin po iyong kabuluhan. Amen? Yan. At yung una nga po, initially, so paano ba yung pagsunod? Sabi, may nagtanong kay Jesus Christ, paano na masusunod yung kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Manalig kay Jesus Christ. So, iyon po yung initial step. Amen. To believe in Jesus Christ, that is the Messiah, the Savior, the Son of the living God. Amen. Manalig ka na si Jesus ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. At yun po yung ginawa ni Mateo, tumalima po siya. Pero yung nga pong tinuturing na tagapagturo ng kautusan, yung mga pariseo, hindi siya matanggap. At ang turing nga sa kanya, makasalanan. Amen. Yan, yung kinote nga po ni Jesus Christ sa Hosea 6:6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Amen. So, do we recognize Jesus Christ in our lives? So, nandun po ba yung pagtanggap natin sa Kanya? Kung nandun po, so nandun po yung pagtanggap po natin sa Kanyang mga salita, sa tinuturo po niya sa atin, nandun po yung pagsunod din natin sa itinuturo ng Panginoon. Amen? Yan. So, yung mga pariseo po, tulad nung panahon ni Osias, yan. So, nagsasagawa rin po sila ng mga panlabas na ritual, tradisyon, paghahain sa templo, ngunit yung kanilang puso po malayo sa Diyos. Kaya ito po yung pinaalala sa kanila ng Panginoon.
So, maari pong naging maingat po sila sa pagpapanatili ng mga ritual na mga tradisyon at maaring hanggang ngayon po, yan, may mga ganyan pa rin po ang nananangan sa mga panlabas na tuntunin. Amen. Na hindi naman po tunay na naglilinis o nagpapawalang sala sa tao. Isa lang po. Only through Jesus Christ. So tayo po, pinawalang sala dahil po sa dugo na nabubo. Yun po yung ultimate sacrifice na ginawa ng Panginoon. Yan. At dahil nga po yung mga tao na ang pinanananganan po nila, yung tiwala po nila sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga tuntunin o tradisyon, so hindi po sila kinalugdan ng Diyos. Yan. Na kahit po sabihin na nila na sila'y matuwid, yung sabi nga po nila ng mga Pariseo ng panahon po ng Panginoon na sila'y lahi rin ni Abraham. Yan. So pero hindi naman po nakikita sa kanilang mga gawa. Amen? Yan. So, titingnan nga po natin. Yan. So, kung yung ginawa po na Panginoon, yung pagtawag po ng Panginoon kay Mateo. Yan. So, yun din po yung pagtawag sa bawat isa sa atin. Amen. So, hindi man po tayo katanggap-tanggap, tayo man po ay makasalanan. Yan. So, tayo po ay pinaghandugan ng buhay ng Panginoon nang tayo po magkaroon ng chance sa kaligtasan. Ano lang po kailangan po natin gawin? Tumugon. Yan. So, accept what Christ really offered to us. Kahit na hindi po tayo karapat-dapat. So, yan po yung way to salvation. Yan. So, it's unmerited favor. So, ibinibigay sa taong hindi karapat-dapat. Yan. Ano lang po kailangan mong gawin? Tanggapin. Amen? At yung pagtanggap po, kasama po rito yung pagsunod. Yan. Sabi nga po, come follow me. And yung pagsunod po is to be disciple, maging alagad, maging lingkod. Amen. Maging tagasunod ni Kristo. At sabi nga niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. So if we truly encounter Jesus Christ, yan, so it will be a natural process that we share the good news. So ipamalita po natin sa una sa pamilya, sa mga kaibigan, yan, sa mga kakilala, yung kamanghamanghang ginawa sa atin ng Panginoon. At yung personal testimony po natin, yung buhay po natin mismo. Yan, paano po tayo pinagpakitaan ng habag ni Jesus Christ. Yan. So ito po yung ginawa ng Panginoon para kay Mateo, yung kanyang pagtawag. Ipinagdiwang po yun ni Mateo. Pinaghanda po niya ang Panginoon. Inimbitahan po yung kanyang mga kaibigan. Yan. Nakasalo po nila ang Panginoon. So sa pamagitan po nung pagsalo-salo sa hapag, yan, kasama si Jesus Christ. Yan. So naimbitahan din po niya yung kanyang mga kaibigan. So, ano po yung purpose? Para makilala din po nila ang guro. At kahit na po may narinig po tayo, yan, so magiging experience din po natin yun. So once you receive Jesus Christ, talagang may marinig ka po na mga puna, yan, na nandun po yung pagkutya, nandun po yung mga persecution. At sabi naman po ng Panginoon, kung ako nga inusig, uusigin din kayo. Amen. Nandun nga po yung inusig po si Jesus Christ, yung kanyang mga alagad. So bakit nakikisama sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis? Yun po yung ministry. Amen. Sabi nga sa atin, humayo kayo. Amen. So, kaya dapat din po nandun yung bukas po tayo, handa po tayo na share the gospel to anyone. Yan. So ano man po yung background nila sa buhay. Yan. So sa turing man po ng sanlibutan, sila na yung pinaka masama, yan, makasalanan, hindi katanggap-tanggap sa lipunan, sila rin po, nandun po yung pag-ibig, yung habag ng Panginoon para sa kanila. At sa kanila rin po tayo pinahahayo
ng Panginoon. So, kaya po yung pagtawag ng Panginoon kay Mateo, so it's a radical call. Amen. So, hindi ayon doon sa tradisyon, hindi ayon po sa kultura. Amen. Na bagamat si Mateo, yan, maniningil ng buwis. Yan. So, hindi katanggap-tanggap sa mga Hudyo. Sabi nga, traidor. Amen. Pero tinawag ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. So Jesus called the outcast, proving no one is beyond His forgiveness. And so kung katingin mo nga kapatid sa sarili mo, sa bigat ng kasalanan na gawa mo, ay hindi ka na makalalapit sa Panginoon. Hindi po. Pinakita ng Panginoon, sabi, gaano mang karumi, tayo karumi, kaya po niya tayong gawing busilak sa kaputian. Isuko lang po natin yung buhay natin sa Kanya. Yan. At sinabi nga po ng Panginoon, habag ang ibig ko, hindi hain. Yan. So yung pinakita po ng Panginoon na habag, yan. So yung pakikisalo po niya kay Mateo at sa kanya pong mga kaibigan, sa mga maniningil na buwis, sa mga makasalanan. Yan po yung habag din na pinakita sa atin lahat ng Panginoon. Yan. Yung pag-aalay po niya ng kanyang buhay para sa atin. Ginawa po ba niya to nung tayo naglilingkod na sa kanya? Hindi po. Nung tayo ay makasalanan pa, pinagpakitaan niya na po tayo ng habag. Yan. So sa atin po, um, mas higit po ba na, ano po ba yung mas pinahalagahan po natin? Yung mga bagay po ba na panlabas? Yan, so halimbawa yung mapapurihan po tayo ng tao o yung makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. So si Jesus Christ po, sabi niya yung ah, pagkain niya, yung masunod yung kalooban ng Ama. So yung ginawa po niya, nakisalo po siya sa mga maniningil ng buwis kalooban ng Ama. Yan. Hindi po magkasala, kundi para ipakita yung habag, yung pagtanggap po sa kanila. Yung pag-ibig ng Panginoon ay para din sa kanila. Para po sa ating lahat. Amen. At yung pong um, habag po na ito po yung nagbago sa atin. Yan. So kung paano pong si Mateo na isang maniningil ng buwis, yan. So nabago nung na-encounter po niya si Jesus Christ. Iniwan yung dati po niyang buhay. Amen. Sumunod sa Panginoon. Naging alagad. Yan. So naging isa sa apostol. Amen. At sumulat po ng Ebanghelyo. Yan. So yung nga pong binasa po natin. Ito po, natala ni Mateo. Yan. So yun po yung kahalagahan po ng grace, ng kagandahang loob ng Diyos. Ito lamang po yung tanging daan para mabago ang buhay po ng sino man. Yan. So hindi po yung yung pagsisikap po ng tao. Yan. So marami nga po nagtuturo, ito yung gawin mo, ito yung mga steps. Yan. So pero hindi po, isa lang yung way para mabago po yung buhay po natin. Yung makiisa ka kay Jesus Christ. Yung sabi nga po, yung nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Yan. So yan po yung nangyari kay Mateo. Yan din po yung ibig ng Panginoon para sa bawat isa. Amen? So tingnan po natin kung tayo po ba ay um, nababago. So are we transformed with our encounter with Jesus Christ? Sa ating pong pakikinig sa salita ng Diyos, so nandun po ba? Ito po ba ay kumikilos sa buhay po natin? Tayo po ba ay nababago at nagiging mistulang kalarawan ni Kristo? So maaari pong hindi po ito overnight. Yan. So maaring may panahon po, nag-struggle pa rin po tayo. Pero ang mahalaga po ngayon, kasama po natin ang Panginoon. Kasama po natin yung banal na Espiritu na gumagabay sa atin. Kaya mangyayari yung ibig ng Panginoon, isa katuparan sa buhay po natin. Mangyayari. Ito po, bunga
ng habag, kagandahang loob ng Diyos. So kasama po rito, iwan yung dati po nating buhay, yung dati po nating pagkatao. Ayan, so ano po yung iniwan ni Mateo? So hindi lang yung yung paniningil ng buwis, maaaring kasama din po rito yung pribilehiyo no, na kaakibat po nun. Ayan, so dahil maaaring malaki yung kinikita niya nung una, yan yung maaaring yung mga kaibigan niya, mayayaman din. Pero iniwan po niya para makasunod kay Jesus Christ. So, ang tanong po sa atin, ano po yung ah, kailangan po nating i-give up? Yan. So, para tayo makasunod sa Panginoon. So, ito po ba ay kasalanan na mahirap pong bitawan, bisyo? Ito po ba ay maling relasyon? Yan. So, lahat po yan, isuko po natin sa Panginoon. Surrender po natin sa Kanya. Yan. Hindi pwede na sa pagsunod po natin sa Panginoon, dala-dala pa rin po natin yung mga bagay na iyan. Amen. So, kailangan po talikuran po natin, iwan po natin. Handa po ba tayo na ang buong buhay po natin ipagkatiwala po natin kay Kristo? Yan. So, si Mateo nga po, iniwan po niya yon. Sumunod sa Panginoon. Amen. At hindi po siya nabigo. Amen. So, ganun din po sa bawat mananampalataya na nag-alay ng kanilang buhay, sumunod sa Panginoon. So tayo po, yan. So ano man po yung kalagayan po natin sa buhay, sino man po tayo pa man po yung pinaka masama sa lahat, tinatawag din po tayo ng Panginoon. Ibig din po niya na tayo ay makasalo. Sabi nga po sa pahayag, tumutuktok siya sa pintuan ng ating silid na kung ating pagbubuksan, makakasalo po natin siyang kumain. So ito po ay open invitation to all. Sino ka man kapatid, amen. So para sa iyo, yung malasakit, yung grace, yung pagkapawalang sala, forgiveness, yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. At napaka palad po natin na makakasalo sa hapag ng Panginoon. Yan. So, totoo po, may mga persecution, may mga trials, may maaring po tayong hindi maganda, maaring gawan pa po tayo ng hindi maganda, and so maaring nabalitaan nyo na po, isang mananampalataya, sa binaril, namatay. Yan. So, mas mahalaga po yung naghihintay po na nilalaan po para sa atin ng Panginoon. So, yung mga bagay po rito sa mundo, yung mga tinatangkilik po natin, panandalian lang po yan. Iiwan din po natin yan sa ayaw natin at sa gusto. Sabi nga ng Panginoon, ano yung saysay, makakamtan mo man lahat ng kayamanan sa sanlibutan kung ang kaluluwa mo naman ay mapapunta sa impyerno. So, wala rin pong saysay ang lahat ng ito. Pero meron pong offer ang Panginoon. So, freely given. Ang kailangan mo lang tanggapin. Manalig ka kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay, and you will be saved. Amen? At kasama po niyan, yan, so nandun po, ibig po ng Panginoon, maranasan mo po yung plano niya sa buhay mo, paano po tayo pinahalagahan ng Panginoon. So, hindi po natapos na tayo ay maligtas, ang ibig po ng Panginoon maging lingkod po tayo. Yan. At gawing alagad niya ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, turuan sa lahat ng ipinag-utos ng Panginoon. Amen. Yan. Ibig sabihin po, ibahagi po natin yung joy of salvation. Kasama po yan sa tinanggap po natin na Great Commission. So hindi po kailangan na tayo po ay maging mangangaral o guro. So iba't iba yung kaloob po na tinanggap po natin. Ang mahalaga po ay yung sa buhay po natin. So makita po na tayo ay nakipag-isa na kay Jesus Christ. Isa ng bagong nilalang. Amen. Nawa po, napagpala po tayo ng salita ng Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Pagpasalamat po natin
yung mga salita po na ito na kanyang pinahayag. Salamat po, Panginoon. Lord, Lord, praise you, Lord, sa lahat po, Ama, sa mga salita mo na pinakita niyo po sa amin yung inyong habag, inyong kagandahang loob sa pamamagitan po ng buhay ni Mateo, na bagamat siya po ay kinukonsider na outcast, hindi katanggap-tanggap sa lipunan, makasalanan, pero nandun po yung pagtawag mo sa kanya. Isang pag-asa rin po para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bagamat hindi po kami karapat-dapat dahil po sa aming mga kasalanan, ay nandun po yung habag nyo para sa amin at nandun yung invitation nyo rin po sa amin para makasalo din kayong kumain. Sa lahat, Panginoon, sa inyong habag, kagandahang loob, nagpapawalang sala sa amin, lumilinis sa buo naming katauhan, nagpalaya sa amin sa kasalanan, at nagbigay sa amin ng bagong pagkatao na patuloy niyo pong binabago at nang maging mistulang kalarawan niyo, Panginoon. Yung pagharap po namin sa Ama, kami po ay maging karapat-dapat, Panginoon. Salamat, Panginoon, na bagamat may mga trials, may mga persecution, Panginoon, ay nandun yung paalala niyo, Panginoon, na kayo yung kasakasama po namin. At kung kami man po ay pinag-uusig, nandun yung sinabi niyo na inusig bago kami ay inusig po kayo, Panginoon. At wala nga pong alipin na nakahihigit sa kanyang Panginoon. So, ibig sabihin lang po na we are identified with Christ, Panginoon. At salamat din po sa pagkakataon po na ito na maging patotoo po kami para sa marami, Panginoon, nang sila rin po ay makakilala sa inyo. Ama, bigyan niyo po kami ng katapangan, ng kapuspusan ng inyong banal na espiritu. Maibahagi nga po namin yung kagandahang loob niyo. Sa una po, sa buhay po namin, makitaan po kami ng pag-ibig, habag, kagandahang loob, Panginoon, malasakit sa kapwa, pagpapatawad, Panginoon, na kung paano pinatawad niyo rin po kami, pinagpakitaan niyo po kami ng habag, ay yun din po ay ibahagi po namin sa iba, Panginoon, na maging makatwiran po kami sa pakikiharap po namin, pakikitungo, sa pagtingin po namin sa sino man, Panginoon, dahil gayon din po yung ginawa niyo para sa amin. At sa lahat po, Ama, at patuloy nga po sa inyo po namin minsan pa binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila. In Jesus' mighty name. Amen. Ayan, salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. Nawa ang salita ng Diyos na ating narinig ngayong gabi ay hindi lamang manatili sa ating pandinig, kundi bumaba sa ating puso at magbunga sa ating buhay at i-share natin ang kanyang mensahe at isabuhay natin ito at ipahayag sa iba. Sapagkat ang tunay na pakikinig ng salita ng Diyos ay nasusukat sa ating pagsunod. Inaanyayahan po namin kayong muli na makibahagi sa ating midweek fellowship sa ganitong oras, 6 p.m. to 8 p.m. tuwing Miyerkules, ang youth fellowship mula alas 5 ng hapon hanggang 6:30 p.m. At ang Sunday fellowship mula 9 a.m. to 11 a.m. at sa hapon naman po 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng community natin, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. Ang tema po ng taon, ako para kay Kristo, kasama ng lingkod na hakayo. Purihin natin ang Panginoon. God bless us all.